ito nangyari sa akin. Ginawa ko naman lahat. Nag-review naman ako pero wala pa rin. Uy, JR, kamusta ka? Ano yan? Exam mo? Kamusta? Ito sama. Lahat ginawa ko naman brother pero wala eh. Ito pa rin kinalabasan. So, parang malungkot ka talaga ngayon. Then, pwede ba ipag-pray kita? Kasi okay naman. Yan. Manalangin tayo, brother. Yes, Lord God, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa umaga po ito, Panginoon, na pinagkalab po sa amin, Panginoon. Panginoon, sa buhay po ni kapatid na Romeo, Panginoon, bless niyo po siya, Panginoon. Sa mga problema niya po ngayon, Panginoon, nilalapit na po namin ito sa inyo, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw po ang makakapagsagot ng mga problema niya, Panginoon, at ikaw po ang may solusyon po sa lahat ng ito, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, muli ay aming tinataas sa matay sa Panginoon Jesus. Amen. Then, alam mo ba, brother, sa buhay ng Kristiyano, parang ganyan lang din, test paper, yung sa test paper, na hindi sa lahat ng bagay, hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng bagay kaya natin kunin lahat. Kahit nasabihin na natin nag-review tayo, minsan yung kung ano yung na-review natin, yun pa yung hindi lumalabas sa in-exam natin. Kaya kung i-compare natin siya sa buhay natin na gano'n na dumadating talaga yung mga pagsubok. Pero sa mga pagsubok na yun, doon tayo mas napapatatag ng ating Panginoon. Kasi yun nga, sabi nga sa James na in our yun nga, sa mga pagsubok nga, in our temptations, trials, doon mas napapatatag ng ating, mas nakikita natin yung lakas or yung strength ng ating Panginoon. And yan, sa buhay mo ngayon, brother, na magkaroon ka ng problema ngayon, sabi natin yung exam mo. Well, same lang din sa tao na kung ngayon is, sabihin natin, problema mo yung exam dahil alam mo kung ano maging result. Pero problema mo yung exam na yan dahil natatakot ka kung ano yung magiging grades. And tayo din sa buhay din natin mga tao, dapat ang isa sa kinakatakutan natin ay yung kasalanan. Kasi yung kasalanan na yan yung nag-separate sa ating Panginoon. And wala naman tayong ibang maituturo na tao na perfect na nabuhay dito sa mundo kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And siya, sa buhay niya, binigyan niya tayo ng example, yun nga, sa mga salita niya, ang ating Panginoon, sa Biblia, nandun nakapaloob kung ano yung mga dapat nating gawin. Kaya, yan yung problema mo is kung ano yung maging result mo sa exam. Gaya din na sa buhay natin na matakot din tayo or iwasan din natin magkaroon ng kasalanan. Dahil ang kaparasan nga nun, sabi sa Romans, is for the wages of sin is death. But the free gift of God, yun yung magandang balita na pinagkaloob sa atin. But the free gift of God is eternal life through Christ our Lord. Kaya kung isipin natin, dumating man sa buhay natin yung mga problema, yung mga pagsubok na ganyan, na yun nga, sinabi mo kanina, narinig ko nung bago ako pumunta dito, nag-review ka. Pero minsan nga din is pinag-pray din natin. Minsan, todo tayo nagpe-pray para makamit natin kung anong gusto natin. Pero minsan din is parang nahadlangan din tayo ng mga bagay na yun na parang inisip natin is pinag-pray ko naman to, ba't hindi sa akin binigay? Yung ganun is, yun yung nag-hinder sa atin para makamit natin yung totoong love or yung binibigay ng ating Panginoon ng buong buo na gusto mong ibigay sa atin ng ating Panginoon. And yun nga, yung pagsubok mo na yun is masusolusyonan mo or mabilis mo lang yung ma-overcome kapag ka nasa presensya ka ng ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon ay siya lang yung ating tagapagligtas or siya lang yung solusyon natin. Sabihin man natin na kasi yung sinabi din sa Ephesians na for we have been saved by grace through faith. Imagine mo, brother, magkaroon ka ng grades. Yung grades mo is 60, which is bagsak.
ang hinihingi sana ng professor mo para pumasa ka ay 75 pero 60 lang yung ano mo, yung nakayanan mo or yung nabigay mo. I mean, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na pumasa. Pero dahil yun nga sa sinasabi na grace or unmerited favor, yung hindi karapat dapat sa atin na ibinigay is kahit 60 lang yung naabot mo, pasado ka pa rin. Ganun yung kung i-compare nga natin is hindi talaga karapat dapat kasi sa buhay natin kung ihalin tulad nga natin sa buhay natin is araw-araw tayo nagkakaroon ng kasalanan. Kahit hindi intentionally, nagkakaroon tayo ng kasalanan kasi sabi nga dun sa sa Biblia, sabi nga ng ating Panginoon, kahit sa utak mo pa lang na parang may galit ka sa isang tao is kasalanan na din yun. Kaya hindi natin naiwasan yan. Pero pero kahit hindi natin naiwasan yung mga kasalanan na yun, kahit nagkakasala pa rin tayo, hindi nawawala yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Hindi nawawala yung grace na binibigay niya sa atin. Kaya, yun, kahit na ganito tayo, ako din, aminado din ako sa sarili ko, makasalanan din talaga ako. Lahat ng tao is makasalanan. Kaya kahit makasalanan tayo, kaya kaya tayong patawarin ng ating Panginoon. Yun. Pero yung grace na to is hindi to lisensya para gumawa tayo ng kasalanan. Dahil itong grace na to ay pinagkaloob sa atin upang yun nga, binigay ito sa atin upang i-reflect natin sa buhay natin na yung minsan kung na-experience mo na, kasi ako na-experience ko na nagkaroon ng yung tao sana ng kasalanan, nagkaroon siya ng kasalanan sa akin pero yung parang hindi siya worthy ng kapatawaran pero dahil ako mismo ay pinatawad ako ng Panginoon kahit hindi ako worthy sa kapatawaran niya. Yun, pinatawad ko na din siya. And doon mag-start yung flow ng ating Panginoon, yung love ng Panginoon na mag-continuous na siya. Kaya yung problema mo na yung sa exam mo na bagsak ka is take it as a challenge na pakunti-kunti is basahin mo kung ano man yung mga nagkamali ka or hindi mo na nasundan and take it as a encouragement para mas mag-grow kasi sabihin natin na etong grades mo ngayon is 60 over 100, di ba? Yung 60 over 100 na yun, kung ang ipagpo-focusan mo lang is yung 40 mong pagkakamali, na-disregard mo na yung 60 mong tama, di ba? And kung magiging masaya tayo sa kung ano nakuha natin, tama naman yun, pero hindi dapat tayo maging masaya na maging contento dun sa nakuha natin. Kundi mag-strive pa tayo upang makuha kung ano yung mas best. Kasi alam naman natin na kung sa ikaw lang is baka yun hanggang 60 lang. Pero kung kasama natin ang ating Panginoon sa ating paglalakad, is baka mabot pa ng 100 yan kung sakaling magtuloy-tuloy. Yun nga, kagaya din sa buhay natin na kailangan nating i-take yung mga ganitong mga challenges sa buhay natin bilang encouragement na kailangan pa nating mag-grow deeper and mas manalig pa sa ating Panginoon kasi yun nga paulit-ulit na sinasabi na ang ating Diyos ang ating tanging tagapagligtas at siya lang ang may sagot sa lahat ng ating mga problema. Yun. Yun brother, yun naway natulungan kita sa iyong problema ngayon and huwag mong kakalimutan brother na ang ating Diyos ang nag-iisang may sagot sa lahat ng ating problema. Na siya lang ang tanging nating dapat kapitan sa ganitong mga problema na sa tingin natin is low tayo or mababa talaga. Yun brother. Okay brother, kausapin na lang kita sa susunod kapag wala ka na ulit ginagawa kasi may pupuntahan pa ako. Okay brother. 1 week later. Brother, kumusta? Uy,
Kumusta ka na? Last na ako sa ano medyo malungkot, ganun. Oo. Yun eh. Nandito rin ako kasi bukas din ako mag-drums para di magamit kayo ulit kasi naramdaman ko yung kabutihan niya. Kasi katulad na sinabi mo sa akin nakaraan na manialig lang ako sa Panginoon and i-take ko na motivation yung mga nangyari sa akin at alamin yung mga pagkakamali ko. Kaya yung nangyari, pinaretake kami and then yung pagka-retake namin, success kami. Doon ko naman nalaman na kung gaano ako puti yung Panginoon sa akin. Congrats dyan, brother. Sa pagre-recoil. Pumasa kayo? Ang pagkakalam ko, highest Oo nga eh. Kaya yun talaga, kaya Amen. sobrang blessed na blessed ako ngayon. Talagang gusto kong paggamit na rin sa Panginoon. Kasi alam ko na parang naramdaman ko rin na gusto kong brother, dahil nga gusto nangyari, gusto mo kumain mo tayo sa labas. Sagot ko na. Pwede naman. Sige pala. Tara. Sige, tara brother. Thank you.